Holiday ngayon, araw ng Biyernes Santo. So mag-ikot-ikot tayo sa lansangan. Titingnan natin kung gaano nga ba kadami ang volume ng sasakyan kapag ganitong mahal na araw at holiday. So tara mga tropa, samahan nyo ako. Oh my goodness, hindi basta-basta. Ang lugar na ito mga tropa ay Vertes North. Ito yung mga lugar na pag-aari ng mga Ayala Company. Dito nakatayo yung iba't ibang gusali nila na gumagawa ng mga condominiums. Bilang na nga dito yung Abida Towers. Andito din yung Albio, yung gumagawa o yung isa sa mga gumagawa ng mga condominiums din, mga establishments, mga malls. At dito din nakatayo yung kanilang Ayala Malls. At papakita ko rin sa inyo yung bago nilang tayo na Soler and Resorts and Casino. Dito din yung nakatayo dito sa lugar na ito. Kung mapapansin nyo mga tropa, nasa paligid natin ang napakadaming condominiums. So yung mga Ayala ang may-ari na ito. Sila din ang may-ari ng BPI o yung Bank of the Philippine Islands, nangungunang bangko dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, sila din ang may-ari ng digital wallet, yung ating pinakasikat ngayon na digital wallet sa buong mundo, ang GCash. Sila ang may-ari, ang mga Ayala ang may-ari ng GCash, yung digital wallet na GCash mga tropa. Oh my goodness, hindi basta-basta. Ikutin natin itong kabuuan ng lugar na ito. Papakita natin sa inyo kung gaano kalawak itong pag-aari ng Ayala. Dito lang yan sa Quezon City, hindi pa kasama yung mga iba't ibang lugar. Papakita ko sa inyo yung bagong tayo nila na Soler and Resorts and Casino. Ayan po mga tropa, oh. Yun, bagong tayo na mga hotel and resorts, yung Soler. Mayroon din yan sa Korea. Mayroon din silang Soler sa Korea. Pag-aari pa rin yan ng Ayala o ng mga Ayala. Sila ang may-ari nito. Itong kabuuan ng lugar na ito. Napakadaming nakapaligid dito ng mga condominiums. Napakaganda ng lugar na ito mga tropa. At kadalasan meron din mga nagja-jogging dito dahil ligtas nga ang lugar na ito, dahil madalang ang mga saksakyan. Nandito din sa kabila yung Albio. Ayan, oh, yung isa sa mga gumagawa ng mga buildings. Ayan yung Albio. So tara, ikutin pa natin. Dito naman tayo sa kabila, sa kabilang side ng kanilang mga condominiums. So napakadaming puno rin dito mga tropa, mga guys, oh. At meron pa ditong panibagong panibagong condominium na ginagawa. Ayan dito sa kabandang kaliwa ko mga tropa. Ayan, oh. Bagong tayo o kasalukuyan pa rin ginagawa. Isa to sa mga napakalawak na pag-aari ng Ayala. Isa sa mga pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Ito, Albio Land, yung opisina ng Albio Land. Kung gusto mong mag-inquire, pasok ka lang dyan sa loob. May mga personnel dyan na mag-a-assist sa iyo. So, pag diniretso ko to,
ay palabas na to ng Agham Road. So kakaliwa ko dyan, i-exit na tayo at babaybayin naman natin yung Agham Road papuntang Quezon Avenue. Titingnan natin kung gaano kadami ang volume ng sasakyan ngayong mahal na araw o ngayong holiday. So tara, samahan nyo akong muli mga tropa. Oh my goodness, hindi basta-basta traffic samantalang holiday na ini-expect natin na maluwag ang kalsada, pero maraming mga sasakyan na lumabas ngayon. So pagdating naman dito, medyo maluwag na yung kalsada. Kahit sabihin nating holiday, ay napakadami pa rin sasakyan. Oh my goodness, hindi basta-basta. Oh, may na-aksidente pa dito mga tropa, oh. Ayan, oh, may na-aksidente pa yata. May mga tao dito at saka mayroon ding mga nagta-traffic o yung traffic personnel, meron din dito. Hindi lang natin alam kung anong nangyari dito sa tao na to. Basta nakita na lamang natin to na nakabulagta. Isang tao dito na nakaupo. Ito yata yung na-aksidente. Parang foreigner siya mga guys. So ingat-ingat pa rin tayo mga tropa kasi mahal na araw nga ngayon at holiday. Pero dapat ligtas tayo sa mga ganitong aksidente. Pero may mga pagkakataon nga talaga na hindi pa rin maiiwasan. Malaking motor to, big bike. Mukhang hindi naman malala yung tama ng isang lalaki kasi nakaupo lang siya at kinukuhanan ng investigasyon siguro nitong ating mga traffic enforcers. Ito na lamang at meron din ditong nakaantabay na mga traffic enforcers. Tara, let's go. Pasok na lang tayo dito sa isang subdivision. Kasi pag nasa main road tayo sa daan, nandoon yung mga iba't ibang klaseng aksidente na makikita natin sa kalsada. Dito napakaluwag, oh. Tingnan nyo mga tropa, oh. Oh, di ba? Napakaluwag. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, napakaluwag ng kalsada na to na walang halos dumadaan. Siya nga pala mga tropa mga guys, ito pa rin yung lugar kung saan nakatayo yung bahay ni dating Pangulong Aquino at ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang anak na si Binibining Chris Aquino sa lugar na to. Mamaya padadaanan natin para makita ninyo. Ito yung bahay ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ni dating Corazon Aquino, yung dating nating Pangulong si Corazon Aquino. Ito yung kanilang tahanan. At nakikita nyo naman na talagang hindi pa rin nawawala yung simbolo nila, yung ribbon na dilaw sa kanilang bahay, sa kanilang gate. Hindi pa rin nawawala, nandiyan pa rin yung kanilang mga ribbon na dilaw. Pansin nyo mga tropa, napakatahimik. Dati-dati pag dumadaan ako dito nung sila pa ang Pangulo ng bansa, ay napakadaming sasakyan dito na halos punong-puno ng sasakyan itong kalsada na to. Pero ngayon wala ka nang makikita na mga sasakyan na nakaparada dito sa kanilang harapan ng bahay. Muli kong nadaanan itong kanilang bahay at napakatahimik. Mayroon pa ditong nakalagay sa plaque na nakadikit sa semento, Benigno is Aquino Jr. Ninoy. Si Ninoy Aquino na isinilang noong November 27, 1932 kay Benigno Aquino at Aurora Aquino ay tumira sa bahay na ito. Kapiling ang may bahay niyang si Corazon, kuhang ko at mga anak
mula 1961 hanggang ano to, 1961 pala sila dito nakatira mga tropa. 1961 pa sila nakatira sa lugar na ito. May plaque dito nakakalagay yung sa dingding nila, sa pader nila. Ito yung kanilang bahay. So ngayon ko lang ito napansin na mayroon pala ditong plaque na nagpapatunay na tumira sila dito simula pa noong 1961. So tara mga guys, lakad na tayo. Pati bahay ni Fernando Po Jr. ay napakatahimik din mga tropa. Tingnan nyo naman, no? Halos walang katao-tao dito sa kanyang bahay. Nakaraan mayroon pa akong nakita ditong janitor na nagwawalis-walis dito sa labas. Hindi ko lang natanong kasi medyo malayo pa nung palapit na ako, pumasok siya dito sa compound na ito, kaya hindi ko nakuhanan ng information. At muli kong binalikan nga, pero ganito, nakikita nyo naman, napakatahimik ng lugar na ito. Hinahanap ko rin dito yung plaque na kung katunayan na kung gaano na sila katagal nakatira dito, pero wala akong makitang plaque. Hindi kamukha nung kay Pangulong Noynoy Aquino na mayroong nakadikit na plaque sa dingding ng kanilang pader na nagpapatunay kung gaano na sila katagal doon sa lugar na yon. Pero itong kay Fernando Po Jr. ay walang nakalagay o kailan nila itinayo itong bahay na ito. Nahanap ko kasi yung plaque, ala ko mayroon din siyang plaque nung nakaraan, kasi hindi ko naman pinapansin na may mga plaque pala. Pero ito wala tayong nakitang plaque dito.